Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong paliwanag ni Atty. Harry Roque. Yung sobrang inhustisya na nararanasan ni Tatay Digong sa kamay ng ICC. Ikinulong siya March 12, ay maghihintay pa siya ng 6 months bago malaman yung mga ebidensya kung meron, wala. So grabe, hindi katulad dito sa atin na bago ka sampaan ng kaso sa korte, alam mo na yung ebidensya dahil dumaan ka na sa piskalya. Sa ICC baliktad. Ikulong ka muna ng 6 months bago mo malaman ano yung mga ebidensya kung meron man o wala. Grabe. Ito, napakagandang paliwanag ni Atty. Roque. Salamat at nandyan siya na nagpapaliwanag. Pagdasal natin ang kaligtasan ni Atty. Harry Roque. Naman ng order ang pre-trial chamber number 1 dito sa kaso ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dito sa order neto, inutusan ng ating hukuman na ilabas ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya laban kay dating Presidente Duterte. Kasama sa mga ebidensya ito ay unang-una, mga nakasulat na ebidensya, documentary. Pangalawa, yung mga tetestigong mga ebidensya o testimonial evidence. Number 3, physical evidence, no? Kung ano man ang physical evidence na merong hawak ang prosecution, kasama na ang mga videos at mga tapes, no? Now, ang nakapagtataka, bakit inaresto muna ang dating Pangulong Duterte na hindi sinasabi kung ano yung ebidensya laban sa kanya? Bakit ngayong nakakulong siya, dito pa lang sasabihin ko anong ebidensya? Sanay tayo sa sistema sa Pilipinas na bago maisampa ang kaso sa korte, idadaan sa piskalya. At sa piskalya, nagsasampa ng complete affidavit at nandun ang lahat ng ebidensya. Pagdating sa hukuman sa Pilipinas, ang laman ng file ng piskal ay yung mga ebidensya na nakalap sa piskalya. In fact, stricto na ngayon ang ating hukuman. Sangayon dun sa summary rules na inadopt ngayon ng Korte Suprema, pag hindi mo sinama sa piskalya at sa simula ng kaso ang ebidensya, hindi na po pwedeng maipasok. Pero ang pagkakaiba, bago makulong ang isang tao sa Pilipinas, dumaan na sa proseso ng preliminary investigation. Bakit may preliminary investigation? Para nga malaman kung merong ebidensya na merong krimen na nagawa at yung tao na nasasakdal ang posibleng gumawa ng krimen na yan. Dahil kung wala nang ebidensya laban sa taong yan, bakit mag-aaksaya ng panahon at ng resources ng gobyerno sa pagliligtas? Pero dito sa ICC, kakaiba ang proseso. Huli ka muna, kulong ka muna, bago mo malalaman ang ebidensya laban sa iyo. Tama ba yun? Ang problema, meron bang kahit sinong tao na puti na galing sa developed world na nasasakdal sa ICC? Wala. Kinasuhan nga si Netanyahu, kinasuhan nga si Putin, pero mahuhuli ba nila? Imposible. Ang mahuhuli lang ng mga dayuhang karamihan ng puti, at ito naman talaga ICC ay kagagawa ng mga Europeans, ay mga itim at mga kayumanggi. Para kapag ikaw ay itim at kayumanggi, huli ka muna, tsaka mo na malalaman ng ebidensya na sa tingin ko ay hindi patas. Dahil kahit saan tayo makarating sa daigdig neto, napaka-importante ng kalayaan bilang isang karapatang pantao. Hindi dapat yan na pagkait sa ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nang hindi man lang yan nalalaman kung anong ebidensya laban sa kanya. Pero ganyan po talaga ang sistema. Ang sabi naman ni Presidente Duterte, nais mo rin niyang mamatay bago siya husgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. At nakikita natin dito sa proceedings ng ICC, basta ikaw ay Pilipino or itim, kulong ka muna. Wala kaming pakialam, miski hindi mo pa alam at hindi mo pa nakikita ang ebidensya laban sa iyo. At saka tingnan niyo po pumasok sa kulungan ng dating Presidente May 12. March 12. Panahon, March 12. Sa tinatawag na confirmation of charges, September 25. Tama ba yan? Na sa 6 na buwan, nakakulong na yung
tao, hindi pa tayo sigurado kung meron ang probable cause laban sa kanya. Kaya merong confirmation of charges, ang kasaysayan po niyan, para makumbinse yung mga bansa gaya ng Amerika na sumali sa ICC. Kasi sabi ng mga Amerikano, napakamakapangyarihan yung prosecutor na yan. O pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente, and yet, wala siyang accountability. Kasi sa Amerika, ang kanilang mga prosecutors, mga chief prosecutors, no, ay halal ng taong bayan. Eh sino si prosecutor ng ICC na po pwede mapakulong sa mga nakaupong presidente? Wala namang naghalal sa kanya. Na para makumbin sa mga Amerikano, may pre-trial chamber na doon. At kasama dyan sa pre-trial chamber, yung confirmation of charges. Diyan pa lang malalaman kung merong probable cause. Kasi yung warrant of arrest na-issue lang ng reasonable basis. Magkaiba po yung reasonable basis. Kumbaga, ito ang reason sa civil cases, preponderance of evidence. Ito, para for purposes of warrant of arrest ICC, reasonable grounds. Ito, probable cause, confirmation of charges. Ito, guilt beyond reasonable doubt, pinakamataas. O pwede ba yun? Nakulong ka na lang 6 months, kapag sinabi pa lang walang probable cause, paano mo maibabalik yung 6 na buwan na nawala sa buhay ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Huwag naman po sana mangyari, Panginoon. Kung may mangyari sa pagkatao ni Presidente doon sa 6 na buwan na yun, na hindi pa man sigurado kung merong probable cause dahil ng confirmation charges, ang initial hearing 6 na buwan pagkatapos sa kanyang pagkaka-aresto. Hindi pa tayo sigurado kung ganong katagal yung proseso ng confirmation of charges, ha? So po pwede na kung ang confirmation charges is 6 na buwan na rin, mantakin yung 1 taon, tapos i-release dahil walang probable cause. Paano mo ibababalik yung nawalang 1 taon na isang nasasakdal sa ICC? Alam niyo po, bagamat ang ICC ay nais pagbigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakrumal-dumal na krimen sa buong daigdig, ang intensyon naman ng mga bansa ay ang kanilang mga lokal na hukuman muna ang dapat maglitis sa mga kasong ito. Nakareserba lang talaga ang ICC dun sa mga lugar na walang gumaganang gobyerno at walang hukuman o di naman kayo. So, yun po. Napaka hirap po ang kalagayan ng ating Tatay Digong. Naka 100 days na siya kahapon. So maghintay siya hanggang September 23, 25 para malalaman niya yung ebidensya laban sa kanya. Naghihirap na siya doon ng 6 months. Anyway, pagdasal na lang po natin sa mga nagmamahal kay Tatay Digong na sana ma-approve na yung kanyang interim release para kahit magtagal na yung proseso, at least nasa labas siya. At papakinggan po ng Diyos ang dalangin ng mga nagmamahal sa kanya. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Ngayon namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng sariling bahay ang mga Talandig na walang bahay or ma-repair nila ang mga sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Ang mga yero nga itabang sa mga tao kadtong nga daot ng ilang balay ug muna ni silang ante ang matagaan. Nanamigas katulgan kandaon ang kanay ko. Bakit da magkanita ka ko na pang. Ug maupod ni ang lansa nga para sa atop nga ihatag sa So duha ka pamilya ni ang nagkuha sa amo og yero. Karon maabot na gid ang yero sa among gitagaan. So duha ka pamilya ang nagkuha og yero. Piling ka dai mo tiksakay. Salamat. Oh, dumagat pa ni. Salamat kayo sa
daghan ang inyong matabangan. Hi guys! Ay, salamat kay kitabangan me. Ginoo ra ang magbalos imuha. O karon mo na ni ang natagaan na Mugero ug mo na ni ang iyang gipa tindog nga bag-ong balay. Salamat kay sir sa pagtabang nimo.